Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw umayong adlaw kanimo. Love is patient. Love is kind. Si Sara Duterte ay ang kasalukuyang vice-presidente ng ating bansa. Naglingkod bilang alkalde mula pa noong 2010. Kilala rin siya sa kanyang pagiging tanyag na abogado. Si Sara Duterte ay nakilala sa buong bansa sa kanyang mga gawain sa larangan ng pamahalaan at paglilingkod sa publiko. Kilalanin muna natin kung sino at kung ano ang pinagmula ng ating Vice President na mas kilala bilang Inday Sara. Siya ay nagngangalang Sara Zimmerman Duterte Carpio. Ipinanganak noong May 31, 1978. Siya ang ikalawang anak ng dating presidente na si Rodrigo Duterte, o mas kilala bilang Kamay na Bakal. At ang kanyang ina naman ay si Elizabeth Zimmerman, dating flight attendant. Ang kanyang mga kapatid ay sina Paulo Duterte, Sebastian Baste Duterte, at ang kanyang nakababatang half-sister sa kanyang stepmother na si Hanilet Avencena. Ito ay si Veronica o mas kilala bilang Kitty Duterte. Aminado si Rodrigo Duterte na ang paborito niyang anak ay si Sara. Si Inday Sara ay nag-aral sa San Pedro College sa Davao City. Ang kinuha niyang kurso ay BS Respiratory Therapy. Gumraduate siya noong taong 1999. Pagkatapos ng ilang taon ay kumuha ito ng abogasya sa San Sebastian College sa Recoletos, Manila. Nagtapos ito noong taong 2005. At makalipas ang isang taon, pumasa ito sa bar exam taong 2006. Siya ay kinasal kay Mance Carpio, isa ring abogado. Nagkakilala sila noon sa San Sebastian kung saan sila parehong kumukuha ng pag-aabogasya. October 27, 2007 nang sila ay mag-isang dibdib. Nabiyayaan sila ng 3 anak, sina Mateo Lucas, ang ampong babae na si Micaela, at ang kaisa-isang nakasurvive sa dapat sanay triplets na si Marco Digong. Nagsimula ang kanyang political involvement noong June 30, 2007. Umupo siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Siya ang kauna-unahang babaeng Vice Mayor sa lungsod. Dahil nga dito ay mas nakilala siya dahil sa pagiging patas ito pagdating sa kanyang panunungkulan. Matapos ang kanyang termino ay nagpatuloy itong nanilbihan sa bayan ng Davao bilang isang mayor. Siya ang kauna-unahang babae at pinakabatang umupo sa nasabing posisyon. Taong 2015, gumawa ng campaign si Sara Duterte upang udyukan ang kanyang amang si Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagwagi bilang 16 na Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama. Taong 2018, muling nagpahayag ng interes na tumakbo si Sara bilang mayor ng Davao. At same year, siya ay naging Speaker of the Senate sa kanyang partido na Hukbong Pagbabago, o ibig sabihin ay Faction for Change. Taong 2011 ay umingay ang pangalan ni Inday Sara dahil sa panununtok nito sa isang sheriff sa Davao. Pumunta sa demolition site si Sara Duterte na mapag-alaman niyang nandun na ang demolition team at sinisimulan ng gibain ang mga bahay. 270 na pamilya ang nakatira doon. Napapaligiran sila ng mga galit at armadong mga residente. Sa unang bahagi ng konfrontasyon ay may tinamaan pang pulis ng dart sa kanyang likuran. Ayon sa Vice Chairman ng United Settlers Association, pinalalayas nila sa lote dahil may nag-claim sa lupaing ito. Ang nasabing lupain ay pagmamay-ari daw ng isang Jaime Uy ng Davao Enterprise Corporation. Nakiusap ang mga residente na huwag munang gibain ang kanilang mga tahanan. Gawa ng hintayin daw muna ang motion na ilalabas ng korte. Ngunit hindi sila nito pinansin. Hapon na at wala pa ring balita sa kanilang lawyer. Habang papalapit ang demolition team ay sakto namang dumating si Mayor Sara Duterte sa lokasyon. Pagod ito galing sa flash flood na sumalanta sa Talomo District. Ayon kay Sara, nakiusap na siya sa korte upang i-delay ang pagdemolition. Palaban ang mga residenteng nakatira dito. Nasa gitna si Sara ng 13,000 na katao na kailangan ng kanyang assistance.
Kaya naman nakiusap siya sa demolition team na maghintay muna ng 2 oras para sa pagpapatupad ng utos ng korte. Ngunit, tumanggi ang sheriff na nagngangalang Abe Andres. Nakarating ito kay Inday Sara at agad niyang hinanap si Sheriff Andres. Paglapit ng sheriff ay agad niya itong sinuntok. Hindi lang isa, kundi 4 na beses. Nagulat ang sheriff at nagpaliwanag na sumusunod lamang sila sa utos ni Judge Emmanuel Carpio ng Regional Trial Court Branch 16. Inamin ni Sara na siya ay nagalit dahil pinipilit ni Sheriff Andres na ipatupad ang notice of eviction, gayong dumihiling siya na bigyan ito ng palugit na 2 oras lamang upang makuha ng lawyer ng mga residente ang ruling mula sa Court of Appeals. Matapos ang insidenteng ito ay nakumbinsi ni Inday Sara na mag-relocate ang mga residente. Ayon sa ama nitong si Rodrigo Duterte nung panahon na nakaupo pa ito bilang presidente, wala siya nakitang ibang papalit sa kanya kundi ang kanyang anak na si Inday Sara. Matapos ang proklamasyon ng kanyang ama ukol rito ay naglunsad si Inday Sara ng kilusan ng mga kaalyado ng kanyang ama sa politika, mga taga-suporta at mga kaibigan. Tinawag niya itong tapang at malasakit. Itinanggi naman ni Sara na may kinalaman ito sa politika o posisyon, ngunit ayon sa sabi-sabi, bahagi ito ng kanyang plano na makakuha ng pampolitika na aksyon para sa mga susunod na kampanya at isang pagtatangka upang mag-rally sa mga kaalyado sa politika laban sa Tindig Pilipinas. Ang Tindig Pilipinas ay tinatag ng dating senador na si Trillanes. Aktibo nitong sinisiyasat ang mga kahinahinalang katiwalian ni Rodrigo Duterte, mga natatagong yaman nito at ang pagkakasangkot nito sa EJK o extrajudicial killing at pagtigil sa lahat ng kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. Taong 2023, umani ng matinding batikos ang Office of the Vice President matapos lumabas ang balitang naubos nito ang milyong-milyong kontrobersyal na pondo sa loob ng 11 days. Mas maigsi kaysa sa unang naibalitang 19. Lunes lang kasi nang kumpirmahin ng Commission on Audit ang impormasyon habang nagpapatuloy ang ika-5 plenary debates sa House Bill 8980 o 2024 General Appropriations Bill. Napakagaspang! 11 million kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan, ani Senator Risa Ontiveros sa isang pahayag. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years, pinagkasya nila ang 118.7 million na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. Lumabas ang naturang balita sa pamamagitan ng budget sponsor at House Committee on Appropriations, Senior Vice President Stella Kimbo, habang humihingi ng linaw sa confidential funds si Gabriela Representative Arlene Brosas. Na-question dito kung ilang reward payments kaugnay ng surveillance ang ginawa sa paggastos ng 11 million kada araw. Ilang beses nang ayaw idetalye ni Vice Presidente Sara Duterte kung paano nila ginastos ang confidential na pondong nakuha noong taong 2022. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informants sa loob ng 11 days? Nagpatayo ba sila ng daang-daang safe house sa loob lamang ng 11 days? Dagdag pa ni Ontiveros. Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? Hindi na lang yan spending spree, yan ay paglalapastangan sa mamamayan. The total amount of the confidential and intelligence funds that the PCG received for the past 17 years is 118.7 million pesos, ani PCG spokesperson for the West Philippine Sea, CG Commodore J. Tariela. As a public official,
I would like to be transparent and ensure that we do not understate our confidential and intelligence funds. Kasalukuyang tinutulak ngayon ng ilang mambabata sa Kamara at Senado ang pagdagdag ng confidential at intelligence funds ng PCG upang epektibong maipagtanggol ang West Philippine Sea. Bagay na patuloy na pinaghihimasukan ng China. Matatanda ang ibinulgar ni Sara Duterte noong September 2023 na ginamit ang kanyang confidential funds hindi lang para sa paniniktik, ngunit pati na rin sa mga feeding programs, tree planting, at iba pa. Ngunit hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga rason dahil ayon sa mga alituntunin ng Commission on Audit, ang confidential funds ay para sa mga gastusin kaugnay ng surveillance activities ng mga government agencies bilang suporta sa kanilang mga operasyon. Sa kabilang banda, ang intelligence funds ay pondo para sa mga intelligence information gathering activities na may kinalaman sa pambansang seguridad. Noong taong 2002, nag-request si VP Duterte ng 650 million pesos, sikretong pondo ng OVP at DepEd, dagdag pa sa annual budget ng mga ahensyang ito. Binalikan natin ang mga datos ng confidential funds ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa. Ang taunang gastusin sa confidential funds ng pamahalang lungsod ng Davao ay lumobo mula 144 million pesos noong taong 2016 hanggang 460 million pesos nang maging alkalde si Vice Presidente Sara Duterte. Taong 2017, during Sara's administration, dumoble sa 293 million pesos, marking a substantial increase of 103% compared to the preceding year ang confidential expenses. 2018, umakyat ulit ito to 420 million pesos, reflecting a 43.34% surge from the previous year. Subsequently, in 2019, the allocation grew again to 460 million pesos and remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. Ngunit saan nga ba talaga ginamit na ating Vice Presidente ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? Samantalang matatandaang hindi na daw isusulong ni VP Sara ang magkaroon ng confidential funds. Ayon kay Duterte, nagdulot lamang kasi ng pagkakahati-hati ang naturang issue. We will no longer pursue the confidential funds, pahayag niya, because this issue is divisive, and as the Vice President, I swore an oath to keep the country peaceful and strong. Nasa 500 million pesos ang hinihinging confidential funds ni VP Sara Duterte para sa susunod na taon. Our beloved Boss Mike